kadahilan sa buhay ng isang tao ay napakahalaga po ang pagkakaroon ng pandinig upang mas mabigyan ng importansya ang ganda ng mundo at ng buhay. Ngunit paano kung ikaw ay isinilang sa mundo na walang pandinig? Mabibigyan mo ba ng halaga at pag-asa ang iyong buhay? Ngayong umaga sa Pinoy Inspiring Amazing Stories, isang kwento ng pag-asa mula sa isang TikTok content creator na bata pa lang ay wala na pong pandinig. Ngunit hindi ito naging hadlang upang makapagbigay ng ngiti at pag-asa lalo na po sa Pinoy Deaf community. Mga kada, let's all welcome Erlene Grace Maniquis, our mas kilala po bilang Definitely Beautiful. Kasama po ang kanyang, syempre, napakaganda din na mommy na si Mommy Erlinda. Palakpakan naman po natin sila. Ay, ganda. Good morning! How po? Good. Ay, this one is Good that is morning. That is kada umaga. This is kada umaga. Kada umaga. Umaga. This is good morning. Good morning. Pero ito, kada umaga. Wow. Good morning. Good morning. Good morning. Morning, Grace. Good morning, Mommy. Hello. Have a seat po. Thank Upo po tayo sa ating set na makapagkwentuhan po tayo. Here po. Mommy. Here, have a seat. Ayan. Mommy Erlinda, bati muna kayo sa mga kada squad natin. Hello mga kada squad. Good morning. Yun, napaka-aliwalas po ng inyong pagmumukha kayong dalawa ni Grace. Hello, Grace! Hello daw. Ganda ni Grace. Mommy! Ito na, Mommy Erlinda. Since birth po ay na-diagnose itong si Grace ng profound hearing loss. Paano niyo po na-discover? Ilang taon po ba siya or months? Mga 8 months. 8 months. 8 months siya. Parang kasi she's the youngest eh. 7 sila eh. Oh. 7. Tapos syempre, alam ko na yung mga pag-grow ng bata. So siya, mga 8 months na, wala siyang response kahit sa nagtotrow ako ng mga Tapos sabi nung pa-check niyo na yung hearing. Tapos yun, ayun na. Puro no response yung kanya. Paano po yun, Mommy? Like, kunyari, tinatawag nyo, parang baby, pero no response, no reaction. O even mag-throw ka ng mga gamit. Wala siyang dead ma. Dead ma lang. Dead ma lang siya. Oo, dead ma. Kaya sabi ko, may something siya. Ano din yung naging reaction ng family nung na-discover niyo po ito? Nalungkot rin syempre. Kasi first time na ako din, first time ko ng gano'n. Sa family niyo po and sa side po ng inyong husband, wala po? Wala naman akong nabalitaan na gano'n. Tapos, siya, ang worry ko kasi noon, paano siya pag, alam mo na, paglaki. Oo, paglaki. Kasi yung ultimo kasi yung school, wala akong idea. Kaya, unang ginawa ko noon, naghanap talaga ako ng school. Kahit baby pa siya. Tapos, ayun na. Tapos, Mommy, kailan ba kayo na nag-start matuto yung mga sign languages para makapag-communicate po sa kanya? Kasi nung 1 to 4 years old siya, gesture. Kasi ako nakasalamin, so pag gumaganyan siya, ibig sabihin tinatawag niya ako. Tapos yung mga nakikita nila sa gesture lang yan, hindi yun yung formal sign language. And then, nung pinasok ko siya kasi 5 years old, ayaw pa nga siyang tanggapin. Kasi sabi sa akin ng teacher, Mami, kailangan mo yaya. Hindi mo kailangan ng teacher. Sabi ko, ay, wow. Grabe naman. Parang sabi ko, hindi, give me 1 week. Andyan lang ako sa tabi. Pag umiyak, ma'am, iuwi ko talaga yan. Hindi ko na siya papasok. Tapos, and then, 1 week, okay naman, natapos niya yung 1 week na no crying. Galing. Oo, no crying siya. Tapos sabi ng teacher, sige, fill up kayo ng form, gano'n. Tapos, habang nag-aaral siya, nag-aaral din kami dun. Kasi I see. Simultaneously na kaya papasok kami ng 6, uwi kami ng mga 2. Stay lang ako sa school. Wala kang ginawa kundi dun sa school. Nagbibida-bida ka dun. Kasi maging president kaya ng PTA. Parang kailangan makapasok ako sa school eh. Kasi bawal eh. Bawal ang parent, di ba? Kailangan mapasok ko to. Mami, ano pong naging adjustment sa bahay ninyo
nung nalaman nyo na-diagnose na si Grace na meron siyang profound hearing loss? Parang, kasi actually baby naman talaga siya, baby siya sa sa bahay. Kaya lang, nung namin, natahimik kasi lahat sila nung sinabi kong, wala siya talagang marinig. Tapos sabi ng doktor, need niya ng hearing aid. Tapos, ay, bakit daw? Kasi wala nga siyang narinig na Tapos, alam mo, ginawa ko, nagpunta akong PCSO, nanghingi ako ng hearing aid. Ito naman, tingin nilalagay ko, tinatawan niya. Kasi ayaw niya. Naghahabulan talaga kami, masisira. Papasok siya sa ilalim na table. Tapos, tatanggalin na naman. Habol na naman ako. Hanggang sa, na siya, nasanay na siyang hindi naglalagay. Dahil nagsasign sa school. Yes. Mahirap po ba nung kayo nag-aaral ng sign language? Mahirap. Mahirap for me kasi alam mo na, pag medyo may edad na tayo, yung iko, nagiging sina. Parang, mahirap na ibalik ko yung mga... Yes, Mommy. Kasi Diba? na tayo dito sa mga... Mahirap, kaya minsan siya na nagtuturo sa akin ngayon, nang lumaki na siya. Mami, nung nag-aaral naman si Grace, syempre nung bata, yung isip natin hindi pa ganun ka-widen Parang hindi mo pa iniisip kung anong iniisip ng ibang tao sa'yo. Pero nung namulat na siya, nung nakita niya na iba siya sa ibang mga bata, anong napansin mo sa kanya? The same lang naman. Kasi siya parang strong-willed talaga siya. Kasi talaga, siya ang first. Sumasali siya sa mga contest. Ganun. Anong contest ang sinasalihan, Mami? Oo, nag-beauty contest siya. Ang ganda naman ni Grace. Oo. Nakakatuwa nga. Very strong siya talaga. Ito, Mommy, meron ba naging any challenge pagdating sa school kay Grace? Sa school, ang challenge sa kanya sa school, kasi nung elementary siya, join sila sa mga hearing. Yes. Ayun, parang nahihirap siyang makipag-cope up dun sa... Kasi there's one teacher and then yung interpreter for the deaf. And then bago pa makapag-raise sila ng kamay, sa sign pa nung interpreter, nakatawag na ng diba? Ahead na talaga yung mga high achiever sa school. Kaya hindi niya like nung But nung high school siya, kasi lahat, ultimo yung guard, lahat ng tao doon nagsasign. Wow! Yung Philippine School for the Deaf, kaya enjoy siya doon. May specific school po ba siyang pinasukan, Mami, na for Or nag-try din siya private or public school Hindi. sa high Talagang school? hinanap Specific talaga lang. ako. Yes. For that. Doon lang to siya. Mami, I need your help for this para mas maintindihan tayo ni Grace. Tanong lang po, kung natatandaan ba niya anong age na realize na hindi siya nakakarinig? Tatandaan mo daw, yung deaf ka, alam mo, age mo, hindi niya tatandaan. O kaya yung pagkakataon na naiba siya sa ibang mga bata? Mami. Na-realize mo, iba ka, mga ikaw ay deaf. Kailan? When? When? Mang age mo. Nasa school ka, elementary. Kasi nakikita niya. Yung iba, hearing yung iba . Tapos yung sila, andito. Yung 1 to 4, all deaf. And then pag 5 and 6 na, inclusive na sila. Kaya, Kumusta naman yung pag-aaral niya, Mami? oo. Paano ba natin tatanungin? Ito, age. How daw? How your school? Okay. Okay. Easy daw, easy. Wow! Mami, Siberian, no? ano bang pangarap? Paano ba i-sign ang pangarap? Yung dream. Ano bang pangarap? What daw, dream mo? Yeah. Dream. Dati artista . And then, ba't ngayon gusto niya maging CEO, maging boss dun sa ng business. Kasi gusto niyang help mo yung mga deaf magka-work. Talagang yun ang talaga Ang nakakatuwa po dito kay Grace ay siya ay sikat din sa TikTok and siya ang nagiging boses ng mga kada natin na deaf din. So, Mami, kailan pwede po ba pa-sign language kung paano? Kailan po siya nag-start magawa ng content sa When TikTok? ka doon nag-start mag-TikTok? 2012
22. Bakit niya naisipan, Mami? Why? Why video ka? Kasi daw nagtitingin siya, wala daw siyang makitang deaf na content na so naisip niya, why not try? Anong unang content po niya? Ang first mo. First video. content. What? No. Viral yun eh. First na First na yung mga nagtiteach siya ng sign language. Mga ABC. Which is very important. Ako po, nung grade school ako, natutunan ko lang yung alphabet na sign language because of the almanac book. Yun. Doon ko natutunan yung A, B, Ang nakakatuwa, A, B, mommy C. and girls, no? It's, hindi lang siya parang may Pinoy na sign language, meron din American, correct? Iba-iba. Iba-iba. Natuto niyo po lahat? Oo, naman siya. Kasi ngayon, pinupush yung FSL eh. Dati kasi mga ASL. Right now, pinupush talaga Pinupush ng yung Filipino. mga adult deaf. AFSL natin. Tsaka actually, before pa, nakikita ko na talaga si Erlene sa TikTok. Si Yung mga Grace. si Grace sa TikTok niya. So nakikita ko na po yung mga contents niya before Mami. Kaya na-excite din ako i-interview si Grace. Noong una pa, ngayon. prank siya, no? Yeah. Oh, yes! Oo, may mga prank. Paano ba yung prank niya, Wala siya Mami? ginagawa, kundi yung prank ako eh. Paano ba yung pagpa-prank niya sa'yo, Mami, ni Grace? One time, nag-cut siya ng bangs daw. Hello! Hindi ko maalam kung gusto kong sabunutan. Naka-wig pala siya. Galta-gilta ko talaga, kumakain ako. Inis na inis ako. Bakit? Dito yung bangs niya, Mami, uso yun. Pag dito yung bangs, uso yun, Oo, yung Mami. kalahati lang daw. Pero Mami Erlinda, was there any time na, of course, lahat naman tayo may ganito na sa personal life natin, sa loob ng bahay, bukod sa, ang ganda po ng lahat na nangyayari na po, na ginawa po ni Grace dahil na-overcome naman din niya lahat ng mga meron na challenges. Pero, meron pa rin mga pagsubok pagdating sa mga relationship ng family. Is there any time na ma-upset siya? O Yes. magagalit siya? How does she expresses herself? Yeah, even now, yung family, eating time. Minsan, na-forget namin yung andyan siya eh. Edi syempre, talk. Yes, yes. Alam mo, ang bilis niyang kumain. Walk out na. Gulat kami, hindi kayo nagsasign. Kasi minsan, forget namin. Kaya sabi naman, aakitin ko na naman siya. Liga. Lalapit na naman siya. Sign na kami lahat. Nagsasign. Yan ang pinaka-ano niya eh. Yung makikita niya na, yung talk. And then, naka-ano lang Pero siya. masayahin naman pa siyang bata. Yes. Oo, happy naman siya. Mami, pag-usapan naman Good natin girl. yung nag-viral niya na video, yung kinikwento niya. Oo, yun. Anong pakiramdam nung nag-viral yung video Prank, na yun? yung scholarship prank. Nagulat nga rin kami doon eh. Kasi, hindi namin kasi alam na nag-ganon siya eh. Oo. Hindi namin alam na nag-ano siya na nag-sign siya, yung scholarship. Tapos, sabi namin, may dalawa siyang sister, binabantay nila. Ang dami na nito. Ayun, Oo, tapos yan, yung galit na galit siya. Galit na galit siya sa mga nagpepeke ng mga deaf yung nanay. Kasi once na, okay lang sana kung kaya lang yung once na, yung umusap na, ganon. Yes. Kasi katawanan, gigil siya talaga. Kaya, ayun, nag-viral yun. Kaya, lalo siyang nagkaroon siya ng mga followers. Kung meron pa siyang mensaheng gustong ibigay sa mga kada natin, Mami, ano yung message na yun? For the deaf or the... For the deaf and of course yung mga lahat ng tao kasi di mawawala, Mami, may mga bashers, merong mga nasasabi pa rin ng mga tao. Message mo sa mga people. Support kasi yung family kasi kailangan supportado yung kasi kailangan din mag-aral sila ng sign. Kasi during her yung elementary days niya, may siya mga ka-classmate na mga 16 years old, pero siya mga pa lang siya, mga 9. Pag wala kang nakakausap sa bahay, aalis eh. Hahanap siya sa barkada. Kaya ako nakatutok. Nakatutok ako. Mami, meron ba siya, tanong kay Grace, meron ba siya dun sa TikTok account niya na mga nagko-comment din na mga deaf na hirap din?
may challenge siya pinagdadaanan. Ano po yun? Yung pinaka-challenging part? Ang ano niya, yung mga yung ibang hindi nakapag-school, ganon. Saka, ang nakakatuwa sa kanya, yung mga parents na mga deaf na, yung small ones pa lang, mga 2 years old, minimessage siya, alam mo, sasabi niya, there's hope. Kasi sana maging ganyan yung anak ko. Nagme-message siya ng ganyan. Kaya yun ang very... Kayo naman, Ma'am Merlinda, kung mabibigay niyo po ng message sa mga parents na nanonood ngayon, yung iba kasi they are not as strong po as you na talagang sinuportahan lahat. Pero bigyan po sila ng message po. Basta, once na may malaman kayong diferensya ba? Actually, hindi diferensya. diferensya God given naman yan. Support nyo lang, sama yung buong family. Yes. Yun lang. Talagang total support. And more patience po talaga. Patience. More patience and understanding. Correct. May light question ako, girls. Ano ba yan? Parang may iyak-iyak na ako Kasi dito. baka habang nga din nag-live eh, ako. tahimik ako kasi natouch talaga ako. Kasi kailangan masayahin tayo sa umaga. May boyfriend na ba si Grace? Ayun, yan na tanong. Paano mo ba itanong yung kumusta ang puso niya? Ay, ganito, Mami. Ito sa sweetheart. Have ka ba, sweetheart? Baka lang pa malalaman ni Mommy. Parang ang dami, Mami, gumano. Hindi, kasi marami daw nag-ano, kaya lang ngayon kasi nakafocus siya sa ano. Pero daw siya, It paano will tanongin come ang down. crush, Mami? Have ka crush? Crush? Who? Mahirap mapagalitan. Takot. Maraming naliligaw sa kanya. Alam mo, mayroon pa siya, may mga dirty proposal, marami pa siyang ganun eh. Kasi mga deaf niya, marami. Nakakatanggap ng mga flowers. Mga ganun siya. Pero, focus siya. Focus muna. Gusto ko yung pangarap niya na maging CEO para matulungan din yung mga deaf people around here. Sa ihay. Actually, dito, Mami, meron din tayo. Nung nakaraan, natuto ako because of Embrace Cafe. Meron tayo doon mga nagtatrabaho ng mga Dami. deaf din. Kaya natuto tayo. Embrace. Embrace Cafe. Cafe. Mami, ngayon gusto talaga naming matuto. Kaming lahat, pati kada squad dyan po na nanonood sa kanilang mga bahay. Pwede ba kaming turuan, Mami, ni Grace, na mga sign language? How to say beautiful? Beautiful. You. Yan. Ay, ganun. Ganda. Tapos tama ba yung Mommy? Tapos sobrang ganda, ganon, tapos ganon pa. So pretty! So pretty! No, you're so pretty. Sabi niya, so pretty. pretty. So, Baka iba na yung ginagawa ko. Kinakabahan nga. kasi this one is ugly. Mami! Wow! Sabi ko sa'yo. Ayusin natin. Julia? Ay, ang mga kada, nag-search Very talaga ako pretty. kahapon. Ayun, dapat dalawa na. Dalawa. So mga Kasi kada, say may this. natutunan po tayo ha. Ito ang sa YouTube talaga yun. very beautiful. Ito po wag nating gagawin dahil ito ay ugly. This one is Huwag pong ugly. gagawin. Oo. Ugly ito. So kapag So, meron kayong, ganyan. halimbawa Yeah, very sasabihan beautiful. natin si Very Grace. beautiful. Grace, you are very, Very beautiful. Oh, the same. All of you daw, the Paano mo same. sabihin ang thank you? Thank you. Thank you. Thank you. Yung nice to meet you welcome. po ba, Mommy, ganon? Oo. Paano Via? Para Nice to meet you. Oh. galing. Bob. Good job, good job. Nice to meet you. Wow. Ano pa? Ano pang gusto mo matutunan, amiga? Alin? How to say sorry. Oh, how to say Yes. Say sorry. sorry. Sorry with Sorry. facial, expression. Kasi, yan, like that. Ang cute na. Ayan, kasi kailangan ng facial, Yes. Sorry. Kayo mga kada, anong gusto nyong word na matutunan na ma-sign language? Happy birthday! Happy birthday! Happy Kasi birthday! birthday ni Meron Jeff. tayong kada na may birthday Yan, ngayon. do like this, Chef. Yan, it's his birthday. Birthday. Oo. Kasi, isa-sign ko na eh. Happy. Happy. Happy birthday. Birthday. Ayun na yun, Mami. No, birthday. Happy. Happy birthday. Yan. Kasi mag-blow ng Mag-blow ka ng candle. candle. Happy birthday! Birthday na naka-black na boy. Happy birthday, Jeff. Birthday! Wow! Thank you so much, Mami Erlinda and Grace. Alam niyo
you po sa kwento nyo. Marami kayong na-inspire ng mga kada natin. Tulad nga po nung sabi ni Amiga kanina, hindi po lahat ng parents kasing strong nyo po na kaya yung ganitong challenge. Kaya naman, for sure, marami po kayong na-inspire ng mga kada natin dyan. Thank you. Diba? Kasi hindi lahat ganun kahaba yung patience, ganun kahaba yung understanding pagdating sa ganitong sitwasyon. Ako daw, patient and understanding. Eto na lang, Mami. Pwede bang I love you. Pwede bang mahingan ng message Sa isa't isa? si Grace kay Mami Erlinda? Paano ba sabihin? Message ko? Sige, kayo po muna, Mami. Kay Message ko Grace. daw for you. Always, sa good girl ka lang, always obey mama. Mama knows best. How about po si Grace? Ano pong message siya sa inyo? Mami, paki-ano na lang po. Pagka-message akin, careful. Thank you for your support. I love you. That's all. Mami, eto na lang. Paki-sign language na lang po. Kung meron pa siyang hindi nasasabi sa inyo, ano po yung gustong sabihin ngayon ni Grace sa inyo? Wanna have ka daw? Not yet, sabi sa akin. What? Meron pa ba siyang hindi nasasabi sa inyo? Kasi I love you siya ng I love you pag ano eh. Kasi madalas... Bakit akong gado, Mami? Hindi kasi lagi kasi kaming talk. Lagi kasi kaming magkasama. Sila daw lagi. Very open din kasi kayo sa isa't Oo, isa. kaya... Mami, Ewan last ko na kung lang. open siya. Ano yung pinaka-sweet na ginawa sa'yo ni Grace? Alam mo si Grace, ano siya yung sa mga TikTok niya, kasi di ba may mga product, lahat ng mga products na for mommy, lagi siyang ganun. Saka makita niya pag medyo malungkot ako, you want to go sa mall? Ganun siya lagi. Lagi niya akong pinapasaya. Alam niyo, blessing kayo sa isa't isa. Right. And you'll be best friends for the rest of your life. This kind of situation is like a gift also from God. Kasi because of you, God is using you. Mami, paki-translate na lang po para mas maintindihan. daw. God is using you to be an instrument to all the deaf community para Instrument. yun, para mas maintindihan at mas ma-appreciate pa kayo ng ibang tao. Mga deaf people. Yun. Yun, di na po namin naintindihan yun, Mami. Ano po ito? Kasi ang sign God, ang sign ko kasi gaganon pa pala. Yun. Di ba? Learning diba? process pa rin. Meron pa rin talaga tinuturo. Tinuturo niya yung correct. Kasi gano'n. What is that? Ganun pa. Sabi niya, God. Mami, what are you doing? Nakakatawa. It's a learning process. Ganun pala. Napakaganda ng relationship niyo dalawa at iba talaga po ang galing ng kabataan Pinoy na patuloy po ang paggawa ng pagbabago. Ipagpatuloy pa natin ito, syempre ni Mommy at ni Grace, para mas marami po tayo mag-feature din dito ng Pinoy inspiring amazing stories, di ba? Yes. Again, maraming salamat Maraming po, Ma'am salamat Erlinda po, and Ma'am Grace. Thank you. Keep doing Thank what you. you're doing. Keep inspiring people. Continue that. Hi, mga ka-Net25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.